Matapos ang ilang buwang tagtuyot dulot ng El Nino, La Nina naman ang pinaghahandaan at tinututukan ngayon ng mga ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Gaano karaming ulan at paano ito makakaapekto sa kabuhayan ng mga Pilipino? Ang banta ng La Nina tinutukan ni Bien Manalo on assignment. Idineklara na ng Pag-asa pagsisimula ng panahon ng tag-ulan sa bansa. Matapos ang matinding init ng panahon na naranasan sa mga nakalipas na buwan, opisyal nang idineklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa ang tag-ulan, dala ng inaasahang pagpasok ng La Nina sa bansa. Pero ano nga ba ang La Nina at paano ito nabubuo? At ano nga ba ang dapat asahan ng publiko? Ito yung phenomena na kung saan ang epekto nito sa Pilipinas ay mas maraming pagulan at mas mababang mga temperatures na na-observe. Bali, ang longer name niya ay ENSO or El Niño Southern Oscillation. Meron kasing tayong tinatawag na or nangyayari sa atin na paulit-ulit, kaya siya oscillation. And then may time na dun sa Pacific Ocean, yan sa east part ng Pilipinas, pag dilangoy natin yan, yun yung Pacific Ocean. So may mga time na yung central and eastern part ng Pacific Ocean ay warmer. At may mga time na cooler siya. So yung fluctuation na yun ay may kaugnayan dun sa sea surface temperature, temperatura ng dagat, at yung atmosphere or yung hangin na nakapaloob dun. Ayon sa Pag-asa, bagamat tag-ulan na, ay mararamdaman pa rin sa ilang bahagi ng bansa ang init na dala ng El Nino. Katunayan, mahigit 40 probinsya sa Pilipinas ang nasa drought condition pa rin, na karamihan ay matatagpuan sa Luzon at Visayas. Asahan na mararamdaman pa rin ang epekto ng El Nino ngayong buwan hanggang sa susunod na buwan. At sa Agosto, inaasahang magaganap ang transition period mula neutral papuntang La Nina na tinatayang nasa 69% ang posibilidad na mangyari. Yung La Nina na parating, not necessarily na magiging sobrang strong din or na katulad mo sa effect ng El Nino. Actually, ang nakikita natin ngayon, yung La Nina na paparating ay nasa weak to moderate lang na mode so far, and yung effect niya ay maaaring siguro sa susunod na 2 buwan, mas dominant pa rin yung effect ng El Nino. Ina-advise pa rin natin na magdala ng mga bottled water, uminom lagi ng tubig. Kung may kailangan na tayo na outdoor activity like biking, di natin maiwasan, o dun yung field of work natin. Kapag nakakaramdam tayo ng mga symptoms like nahihilo tayo, heat cramps, sobrang pagkapagod, sobrang pagpapawis, nanlalabo na yung mata hanggang sa magsuka. So, mahalaga na alam natin yung dapat gawin. Sumilong muna tayo sandali, magpahinga. Dagdag pa ng Pag-asa, malaki ang kontribusyon ng lumalalang climate change sa pagtaas ng temperatura at maging sa mga nararanasang pag-ulan. Bukod dun sa El Nino, marami ding effect yung climate change, hindi lang sa rainfall, but sa temperature, obviously, nakikita natin, actually may projection din tayo up to like 2100. I'm not sure kung buhay pa tayo that year, pero nakikita natin na pataas talaga yung temperature natin dito sa bansa. Tayo sa Pilipinas, tayo mga Filipino, isa tayo sa pinaka-affected ng climate change. So, mahalaga na maging aware tayo sa mga ganitong bagay. Gayunman, puspusan ang ginagawang paghahanda ng Pag-asa. Malaking tulong din nila ang mga nararanasang pag-ulan para mapunan ang nawalang tubig sa ilang dam dahil sa extreme heat. Meron tayong ginawa na like interagency na group. Ito yung El Nino Task Force. And ang goal nito ay mapaghandaan yung mga ganitong klase na atmospheric phenomena. We are doing our best na magawa ng paraan para mabawasan yung mga negative effects nitong ENSO. Dahil dito, ang ilan sa ating kababayan naghahanda na rin ngayong tag-ulan. Gaya na lamang ni Samuel Diong at Armando Catiral. Nangangamba kasi si Samuel at Armando sa magiging epekto ng mga nararanasang pag-ulan sa kanilang kita. Medyo mahina po ngayon. Pag-agulan po, medyo mahina yung buko. Pati po yung buko, Diyos, mahina din po. Medyo malamig po, sir. Kaya wala ganong bumibili. May pamilya po na umaasa po eh. Kailangan po, magtiis lang po eh. Matumal, sir. Gaya nun, kanina umulan, walang ganong taong naglalakad, sir, dahil nandun lang sila sa gilid, nakasilong.
Kaya hirap din sir pag naulan. Bukod sa magiging epekto sa kanilang kita, lubos din na nababahala sina Aldrin at Nonoy Castro sa posibleng masamang epekto ng tag-ulan sa kanilang kalusugan. Mahirap talaga sir kasi ulan-init ang tinatamo po namin. Tsaga lang talaga. Kasi kung hindi naman kami kikilos, wala kaming kakainin. Mahirap kasi sa kalusugan naming mga rider Siyempre galing sa init biyahe. Tapos biglang uulan. Siyempre parang trangkaso na yun para sa amin. Mahirap pero laban lang. Parang matatambay kami. Lalo ko, wala akong spare na kapote. Para sa akin lang. Kawawa naman yung customer kapag bibiyahe ko nang wala siyang kapote. Mababasa naman siya. Kaya natitenga yung kita. Kaya si Aldrin at Nonoy, kanya-kanya ng diskarte para maging ligtas at maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan sa lansangan sa gitna ng malalakas na buhos ng ulan. Pagka malakas po, hinto po talaga kami kasi mababasa rin mga pasahero namin Siyempre umuulan. Kailangan natin yung kalusugan din natin para may panlaban tayo sa pang-araw-araw kasi sarili lang Kaugnay nito, tiniyak naman ng Department of Health na handa silang tumugon sa anumang hamon sa banta ng La Nina. Wala sa kagawaran ng kalusugan sa Department of Health, on behalf of Secretary Orbosa, umasa po tayo na handa tayo sa anumang kalagayan sa panahon na ito. Basta ho kalusugan ninyo, binabantayan po namin at sinisigurado natin na kaya nating tumugon anuman ang hamon ng ating panahon. Susunod sa On Assignment. Iba't ibang paghahanda at inisyatibo na rin ang ginagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong rainy season. Prioridad ng MMDA ang paglilinis ng mga estero at pagpapatupad ng flood control projects para maiwasan ang matinding pagbaha sa Kalakhang, Maynila. Gayun din ang pagbibigay ng pagsasanay na huhubog sa kasanayan ng kanilang mga tauhan. Tuloy-tuloy na paglilinis ng mga estero. Sa ngayon, naka 190 plus thousand linear meters na tayo ng nililinis. Meron din naman tayo mga maintenance noong mga ating mga flood control projects. 71 pumping stations, 100% full capacity tumatakbo. At yung mga long term ay yung ginagawa ng DPWH na rehab ng ating pumping stations at ganoon din yung pagtatayo ng mga bago. Tayo naman dito ay handa. Meron tayong mga rescue boats, may proper training tayo ng ating mga personnel para sa WASAR o yung water search and rescue teams natin ay nakahanda. At ganoon din, inihanda rin naman natin na meron tayong inventory ng mga assets din ng mga LGUs at ng iba pang government agencies para kung sakali na kailanganin, mabilis yung coordination. So, nakahanda naman tayo. Nakikipag-ugnayan na rin ang MMDA sa mga lokal na pamahalaan sa pag-implementa ng mga proyekto. Kasama rin sa tinututukan ng ahensya ang paghahanda ng drainage master plans at pagpapatayo ng mga evacuation center. At yung ating naman Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council ay lagi po yan nagpupulong. Halos every month nagmi-meeting yan para sa proper coordination at maghandaan, lalong-lalo na itong papasok na La Nina. Isa sa mga tinitingnan natin na preparasyon sa mga future occurrence na tulad nito na ini-expect natin na malakas yung buhos ng ulan ay yung aming pagpaprepara ng drainage master plan para sa Metro Manila kung saan itong plano na ito ay titingnan 30 years from now gaano ba karaming ulan ang posibleng dumating sa Metro Manila at kailangan itong plano na ito detalyado, may engineering design. Pinaalalahanan ko po ang ating mga kababayan na maging mapagmatsyag, makinig ng balita, at ganoon din po sumunod sa advisory ng ating pamahalaan para po makaiwas sa disgrasya at sa sakuna. Puspusan na rin ang paghahanda ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa pagpasok ng tag-ulan sa bansa. Ang NDRRMC ang nagpapatupad ng mga programa na magtataguyod ng national resiliency ng bansa. Siyempre, nandyan yung mga
paghahanda, no? Yung mga prepositioning ng mga goods, inaalaw na rin ng batas ngayon na mag-preposition tayo, both ang DSWD at ang kasi sila ang chair ng response cluster ng NDRIMC, at ganun din ang Office of Civil Defense, base sa kanyang mandato, parang meron din tayong mga pinipreposition ng mga tinatawag natin na non-food items, kasi sa DSWD yung food items. Meron din naman tayo, no, yung paghanda para mag-responde, yung tinatawag natin na Emergency Preparedness Response Protocol. So ito ay mga hakbang or mga pamamaraan, mga different levels of ng alert, no, para at least depende sa ating nire-respondihan na disaster at hand. Pwede siyang very low risk, pwede siyang low risk, pwedeng moderate risk at saka high risk. Meron din tayong 24/7, no, na tinatawag natin na NDRIM-OC or yung NDRIM-C Operation Center dito sa Camp Aguinaldo. So ito ay 24/7 regardless, no, kung may alert or wala. Ito ay manned regularly 24/7. Ipinunto rin ng NDRRMC ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga lokal na pamahalaan sa mabilisan at sistematikong aksyon. Kabilang na dyan ang pagsasagawa ng evacuation na tiyak na makapagliligtas at makapagsasalba ng buhay sa oras ng kalamidad. Siniguro rin ng ahensya na ligtas ang mga damo mula sa inaasahang pagbuhos ng malalakas na ulan. Gayon din ang pagpapataas sa antas ng rescue operations. Pero ngayon parte na ito ng paghahanda, nire-report kung saan ang level, no? Critical level ba, normal level ba, near spilling level. Kasi bakit natin inaalam 'yon? Kasi pagka sumobra yung tubig, no, at umapaw yan, dapat magbukas tayo ng mga gates para hindi bumulusok doon sa mga areas na dapat hindi niya puntahan, no? Kasi kung doon natin bubuksan natin yung mga gates, at least meron yung pupuntahan na safe na lugar. In fact, nag-i-invest tayo dyan, ano? Hindi lang tayo magandang pag-uusap yan kasi sa paghahanda, no? Minsan nga natutuwa kami kasi yung mga lokal na pamahalaan minsan nagko-compete sila in terms of quality ng kanilang mga disaster response equipment, yung kanilang procurement ng mga tao na na-training, yung pagpapatrain nila sa tao nila. So in a way, it becomes a positive competition, na nag-i-invest sila doon. At sa epektibong pagresponde sa panahon ng kalamidad, isa rin sa prioridad ng NDRRMC ang pag-i-invest sa mga makabagong teknolohiya. We capitalize on the science and technology behind which is available to us right now. OCD invests on that, yung satellite network namin ng telepono that could function already. Meron nga ako dito, meron ng halos para na siyang telepono, no? Pero kahit na walang signal, nakaka-penetrate siya dahil satellite nga yung technology niya. And then we would like to invest more, no? Ito yung tinitignan pa natin. Paano pa natin mas mapapabuti? And kapag maraming nag-i-invest dyan, essentially, sa mga teknolohiya na ganyan, marami ring namumuhunan dyan. And eventually, this will become yung mga technology na ito, either on equipage or in communication, disaster communications, magiging mura siya, mas magiging available sa lahat. Sa huli ay ipinunto ng NDRRMC ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa para mapanatiling ligtas hindi lamang ang ating sarili, maging ang buong komunidad sa panahon ng kalamidad. Dapat kung interesado ang gobyerno, interesado ang ibang tao sa safety mo, dapat ikaw mismo interesado kang maging ligtas. Dahil kung ligtas ka sa oras ng sakuna, God forbid, mapapanatili mo, magiging instrumento ka to keep your family safe, and makakakontribute ka dun sa efforts para mapanatiling ligtas yung inyong komunidad, and hopefully sooner more than later we could achieve yung ating panaginip of a national resilience. Bien Manalo on assignment. Malaki ang epekto ng climate change hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong mundo. Kaya naman sama-sama tayong maghanda sa anumang kalamidad, hindi lamang sa ating pamayanan, umpisa na natin mula sa ating mga tahanan.